Nakontrol ng iba ang cellphone dahil sa hacking? Yan ang pangamba ng isang user nang mavideohang gumagalaw ang kanyang home screen kahit hindi pinipindot matapos kumonekta sa public Wi-Fi. Ang paliwanag ng isang tech expert at ilang security tips. Tinutukan ni Mark Salazar. Ayaw nag-off na pa. Ayaw mo off eh. Nag-ano yung... Ayun, parang may gumagalaw. Ayun siya, oh. Yun. Kahit hard reset, ayaw. Hindi ko alam paano eh. Bigla raw hindi makontrol ng uploader ng video na ito ang kanyang smartphone. Ang hinala niya noon, may nang-hack sa kanyang phone. Hala? Siya yung nakapindot niyan, yung tatlo? Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Kailangan mo na siya malobat. Paano? Bakit ayaw na ng Face ID? I think binago niya yung password ko eh. Oo. Teorya raw ng ilan niyang kaibigan, posibleng na-hack ang kanyang phone dahil sa pag-connect niya sa public Wi-Fi. Sabi ng uploader, matagal na siyang nagtatrabaho sa office sharing space at gumagamit ng non-personal Wi-Fi. Pero noong Lunes lang daw nangyari sa kanya na tila biglang may sariling buhay ang kanyang cellphone. Nasa camera siya. Tinatry ka niyang picturean? Oo. Para for Face ID. Grabe ang nervyos ng biktima dahil nasa phone na yon ang mga online banking app niya. Mabuti na lang at tumigil ito. Sinumbong raw ito ng biktima sa customer service ng cellphone manufacturer. At sila raw ang nagkumpirma na nahack nga ang kanyang cellphone. May nag-remote access nga talaga nung phone ko. Yung solid gray circle, yun, kinonfirm naman nila na iba nga yun sa assistive touch. Parang tinawag nila itong pointer na lumalabas pag nakakonect yung device mo sa isa pang device at pwedeng yung kabilang device yung magkocontrol nung isa pang device. Ayon sa mga eksperto, mababa ang security encryption sa mga public Wi-Fi. Kaya pwede itong samantalahin ng mga hacker para pasukin ang inyong device at kumuha ng mga sensitibong impormasyon. Pero karaniwan daw, hindi nakikita ang mismong panghahack. Kung ako yung hacker, dapat hindi pwedeng malaman ng victim ko na ina-access ko na pala yung device niya, na na-access ko na pala yung data niya. Kaya dapat daw mag-ingat sa pag-connect sa mga free Wi-Fi at mainam din gumamit ng data encryption devices tulad ng VPN o Virtual Private Network. Kukonek ka sa isang server na siya yung mag-encrypt ng data mo. Parang magdagdag ng isang additional layer. It's a service. So hindi siya free. So parang you will subscribe to a service. Pero kahit pa private connection ang gamit, pwede pa rin daw ma-hack sa pagda-download ng kung ano-anong app o file, lalo na yung wala sa App o Play Store, at pag-click ng kung ano-anong link. Isa pang payo ng mga eksperto, ugaliin ang pagpapalit ng password ng inyong accounts. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.